Habang ako ay nagpiprito ng isda ay sinabay ko na ang pagsasaing. Kumuha nga ako ng plato para isalin ng kanin para makaluto ng kanin at hinugasan ko ng rice cooker at sinabunan ko siya. Sinabunan ko siya ay may natira pa rin at sinabunan ko ulit at minikos-mikos. Yun. Hinugasan ko na siya, binalawan ko na siya at lalagyan ko na siya ng kanin at hinalo ko muna ang aking piniritong isda at kumuha ng bigas sa lagyanan at aarasawin ko na ang bigas. Umarasa pa nga ako ng bigas dyan. Tinignan ko yung aking pinirito kung may luto na. Tinapon ko yung unang arasa o inalo ko ulit. Yan. Tinignan ko yung aking pinirito kung may sunog na. Nasusunog na yata eh. Yan. Sinalin ko na siya sa plato. At inuna ko ulit yung bigas mag-arasaw. Yan. Sinukat ko nga siya. At tinugasan ang takip. Yan. Isasalang ko na. Ipupunasan ko ulit ng panyo para hindi yung rice. Binalik ko nga yung panya dun sa lalagyan. Nagugas ulit ako ng kamay. Kasi hinugasan ko ang kamay ko kasi mamantika siya. At kumuha ako ng bawang at sibuyas para aking paghalo sa pinirito kong isda. Ang lulutuin ko pala ng isda ay menudo. Yan na, kumuha na ako ng kutsilyo at babalatan ko ng bawang. Pagkatapos ko balatan ng bawang ay gigilitin ko na siya. Pagkatapos ko na balatan ng bawang ay pumunta ulit ako sa aking pinipirito na isda. Ayan, pinitpit ko na ang bawang isa-isa at gigilitin ko na siya ng pino. Pagkatapos sinunod ko na ang sibuyas na balatan at ginilit-gilit ko na rin siya. Tapos yung isa binalatan ko ulit para tapos ginilit-gilit ko siya ng pinong-pino din para parehas din sila dalawa ng bawang. Yan, ang ginawa ko dyan ay sinalin ko na yung isda ay binawa ko yung kawali ay sasalin ko yung isang kawali ay ng aking pagagamitan na lutuin na isda. Pagkatapos ko naman na yan ay pinininis ko muna ang aking pinagbalatan na sibuyas at bawang. Nilagyan ko nga ng mantika yung kawali. Yan, tinaas ko nga ang kawali. Pagkatapos naman nagkuha ako ng tomato sauce na ayun ang isasabaw ko sa isda. Pagkatapos na yun ay sinunod ko na ang bawang at sibuyas ay sinalo ko nga yung sibuyas at bawang. Na nagpakit-kit pa si Madam Grace nyo. Tapos sinalo ko ulit ang sibuyas at bawang. Hinintay ko siya magpula-pula. Pagkatapos magpula-pula hinalo ko nga ulit para hindi masunog ang bawang at sibuyas. Pagkatapos ko naman inalo ang bawang at sibuyas ay hinintay ko ulit magpula-pula. Hinalo ko ulit para makita ko na napula ang sibuyas ay sinunod ko na ang tomato sauce at nilagyan ko ng tubig ng konti. Sunod naman yung isa, ginupit ko muna bawat kinsalin ulit sa kawali. Tapos nilagyan ko ulit ng tubig na konti. Tapos sinalin ko ulit at hinalo-halo. Yan, nilagyan ko ng tubig ng tomato sauce. Sinunod ko po yung isa. Pagkatapos yan, ay ginilit ko yung isda para matanggal yung tinik sa gitna. Yan. Hinalo ko muna yung tomato sauce sa may kawali. Tapos humugas muna ako ng kamay dyan. Pagkatapos ko naman nagugas ng kamay dyan, ay kumuha ako ng asukal. Lalagyan ko ang asukal yung aking lutuing menudo. Tapos sinunod ko ang paminta at ninunod ko ang patis. Yan. Nalo ko ulit. Pagkatapos ko nahalo na yan dyan. Yan. Halo-halo ko muna siya at sinunod ko yung isda. Yan. Hindi ko na nga siya ginamitan ng kutsilyo. Pampabagal lang ang kutsilyo. Tingnan mo. Binilisan ko na dyan para malagay ko ang isda. Para nagkumukulo na siya eh. Tinikman ko nga aking ginuluto. Sakto lang ang lasa niya. Hinalo-halo ko ulit siya. Tapos tinikman ko ulit. Pagkatapos ko naman tikman dyan, ay kumuha ako ng sili at hinugasan ko siya. Pagkatapos naman hinugasan, ay nilagay ko siya dun sa aking niluluto at hinalo-halo ko siya. Tapos tinabi ko na lahat ng aking pinagamitan. Yan. Tapos ko yung plato at may mga buto pa yun. Tapos pagkatapos ko naman hinugasan ng plato, ay pinunasan ko yung tinatalsikan ng mantika